para at least mag-confirm mo rin ako. Sige po, bro Jando, kayo na pong bala. Sina Romel at saka Sige, sina Aljan yun na yun, tama na. Okay, salamat at baka maano pa niya yung iba kong mahandaan niya. Oo. Sige, yun lang At bro. ang magandaan yan, ito po ang mangyayari natin para mag-ready ka. Yung presentation mo ng 10 minutes, i-ready mo. Yes bro. Isipin nyo mo rin po yung ganito, mga itatanong niya. Mag-ano ako ng camera, pero magmamast ako kasi nga for my privacy sa pamilya ko, ganun. Kasi para mapakita ko yung mga references ko through camera. Ganun. Mas maganda yon. So you have at least 10 minutes presentation. Bala na, Brinjil, alam ko na yun. Doon na lang, 10 minutes rebuttal. Okay. 10 minutes rebuttal, 5 minutes conclusion. Para lang i-ready mo. 10 minutes presentation, 10 minutes rebuttal, 5 minutes conclusion. Plus pero may hamon si Bro Jando paano lang. Pingis lang, mapingis. Ano man tawag yun sa Tagalog? Pahapyaw. Ngayon Martes daw, papatunayan ko sa kanya yung Isaiah 9:6 na talagang sisikaya yun at hindi yung si Jesus. Hindi yung debate Hindi yung debate kundi lang. Kumbaga, i-present ko lang about sa Isaiah 9:6 lang. Bro Jando? Sa Martes, okay. Del ka? Bro Jando? Sinabi ko na yan, bro. Okay, sige. Karong mag-live ba kayong Martes, bro? Yes, Martes anong oras, live bro? namin. Next live namin. Andam ka daan bro ng yung Hebrew word at i-translate mo sa English. Basta presenta ka ng Bible scholar na nagsabi ng bata doon si Kaya. Hindi walang Bible scholar word for word. Huwag mo ko lituhin sa word for word dahil iba ang word for word sa the child has prophesied. been born. Ang tinatawag doon, Brother Angel, binabago niya ang usapan, Brother Angel. Anong binabago? Sabi ko papatunayan ko si Kaya yun. Binabago niya ang usapan. With word for word or Bible scholar. Ganun. Ba't dadali mo lang ako sa Bible scholar? Word for word. Na naman, dami mo. Ito, magaling talaga ito. Pasikot-sikot tao na to. Binabago ang usapan. Anong binabago? Brother Angel, papatunayan ko yung Isaiah 9:6 si Kaya. Kita mo, hindi ka na ngayon papatunayan ko yung Isaiah 9:6 according to Hebrew word na yun si Kaya. Yun ang premise ko. Ngayon kung ikaw ang mas ko niyan. Ano na natin? Ano yun? Busy na bro, may bata. Sige na. Ayun na yun. Matuloy o hindi. Basta yun. Bro, Angel? Hello bro? Salamat po yun lang. Salamat na lang. Sige na. Makatulog na ako ngayon kasi alam ko na pala estilo to. Sige. Bye-bye na. Salamat sa lahat. Bye-bye. Sige, schedule na lang uli. Natatawa ako dito sa unmasking lais na ito. Ang bata daw sa Isaiah 9:6 ay hindi daw ang Kristo dahil umano sa present tense kuno ang nakasulat sa Hebrew na has been born kuno sa English. Totoo kaya ito mga kaibigan? Ating alamin mula sa talata ng Isaiah 9-7. Isaiah 9:6-7, ang dating Biblia 9:10 o 5, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag, at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Narinig niyo ba mga kaibigan? Napakalinaw na hula ang batang nabanggit sa talata ng Isaiah 9:6. Dahil sa verse 7 ay napakalinaw ng sinabi, itatag. Itatag means future tense at hindi past tense or past participle. Kung ating mapapansin mga kapatid, sa verse 7 ay ating mababasa ang salitang itatag. At ang salitang ito ay future tense o panghinaharap. Dahil ang kasalukuyan ng itatag ay itinatatag at ang past tense ay tinatag. Kaya maliwanag na ang hula sa Isaiah 9:6 ay tumutukoy sa batang ipapanganak pa lamang kaya hindi ito si Zekia, kundi ang Panginoong Jesus. Dahil hula ito sa darating na magtatayo ng kaharian ni David magpakailanman. Kaya bistado ka na unmasking lais, butata ka na. Sariling interpretasyon mo lang ang mga pinagsasabi mo at ipinapaniwala mo sa mga taong sumusunod sa iyo.
Busted ka na, unmasking lies. Tumigil ka na, nakakahiya ka sa lahi mo.